Bigyan mo ng malalim na dahilan ang Diyos para buhayin ka pa niya. Napakaganda nitong word na to. Amen. Maganda yung word na yan. Yan ilagay ko po yan. Ito yung sunod. Life is temporary and this is the truth. Life is not how long you live and it is not how many achievements that you have in your life. Yan. Totoo na ang buhay po ay napakaitse. Life is temporary, sabi nga ng Bible. At alam natin na mabilis lang talaga ang buhay ng tao. Life is not about how long you live. Hindi ito pahaba ng buhay. Ano kahaba ang maging point dito. Tama? Nor about how many achievements you have. O, kung ano man yung mga achievements na narating mo sa buhay mo. Ano mga success ang nakamit mo, hindi yan patungkol sa ganun. Life is about fulfilling the assignment that God entrusted to you or entrusted to us. We have one Creator, and this is God, and every created thing has their own purpose. As a human being, every created thing has their own purpose, and our purpose as a human being is to serve God, put Him at the center of our lives. Yan po ang ating purpose. Yan. Bilang isang tao, bilang isang individual, nilikha tayo ng Panginoon. Bawat bagay na nilikha ng Panginoon ay meron talagang purpose yun. May function yun. At tayong mga tao, ang primary purpose natin ay paglingkuran natin ng Panginoon at ang Diyos na maging sentro ng ating buhay. So, yun ang pagkaka-create sa atin ng Panginoon. Dito, makikita mo dito na God is trying to get our attention by sending plagues like this virus, COVID-19. Parang nung panahon lang ng Egypt, nagpadala si Lord ng mga plagues, mga sumpa na yon, mga salot, para ang tao maniwala sila na meron talagang Diyos. Kapag may mga ganitong crisis, dito mo lang nakikita ang Panginoon. Dito ka lang talaga tatawag sa Diyos. Alam niyo, sa mga company, sa mga workplace natin, kahit saan, kahit sa social media, kahit yung mga government leaders natin, na sila nag-acknowledge talaga sila sa sovereignty ng Diyos. Na-acknowledge talaga nila na mayroong Diyos. Kasi sa panahon natin ngayon, itong COVID-19, very serious disease ito na. Wala itong pinipili. Ang daming natatakot kasi nga, hindi mo alam kung kailang katatamaan nito. Wala pong exempted dito. Lahat tayo, pwede tayong masapul ng virus nito. At kapag tinamaan ka nito, unti-unti papahinain yung immune system mo hanggang sa magkasakit ka, umina ang katawan mo, hanggang tanggalin yung breath of life o yung buhay ng hininga na binigay sa'yo ng Panginoon. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. But sometimes, si Lord talaga, inaalaw talaga ng Panginoon na dumanas ang tao ng ganyan. Kasi yan ang resulta ng ating mga maling decision sa buhay. Ito, Jesus said, when He is on the cross of Calvary, it is finished. Na ang buhay sa mundong ito ay hindi talaga patungkol sa daming achievements na narating mo o dami ng pera mo sa bulsa mo o sa bank account mo. So, hindi yun patungkol sa ganun kung ano man ang position mo sa mundo ito. Life is not about how long you live. It is about how you serve God while you live. So, kung paano ka nabuhay dito, paano mo pinaglingkuran ng Panginoon. Jesus Christ died on the cross at the age of 33 years old. Napakabata niya. 30 plus, mahigit lang ang kanyang edad nung namatay siya sa mundong ito. Pero sabi niya dun sa cross, it is finished. Sabi niya, tapos na.
Bakit kasi sinabi yun? Kasi yung purpose yun nagampanan niya. So the reason kung bakit ng tao natatakot siya mamatay because meron kasing purpose ang at magawa natin yun. Missing kasi nawawala kaya ang tao nag-wonder siya, naliligaw siya sa mundong ito. Hindi niya alam kung ano yung mga bagay na dapat niyang unahin. Na simple lang naman ang buhay. So, hindi naman ito sa karamihan ng schedule mo sa mundong ito. Ang dami tayo mga schedule. Noong time nung mga Israelites sa Egypt, punong-puno sila ng pagtatrabaho sa kanilang buhay doon. No, ang mundo natin ay nakafocus sa ekonomiya ng bansa. Ano bang mga focus ng mga tao ngayon? Mga negosyo nila, ang kanilang mga businesses, kung paano may sasalba kasi kapag walang trabaho, walang kita. No? Ngayon, anong ginagawa ng mga tao ngayon? Instead na tumawag sa Panginoon, anong mga pinagkakabalaan natin ngayon? Pupunta tayo sa grocery, trying to save our own lives. Minsan, nagagawa natin makapanlam sa kapwa natin. Kasi nga, sa ganitong crisis, hindi natin makita. Kasi Lord, may ginagawa. Meron siyang plano, may purpose kung bakit niya pinaranas sa mundo. Because, ang napakahirap na kalaban ng Diyos sa buhay ng tao is yung business. Napakahirap talaga. Kapag yung business na yan, ang mga tao abalang-abala sa kanilang mga personal agenda, family, work, business, at marami pang iba. Kaya ang tao wala na siyang panahon para alalahanin pang Diyos o pumunta man lang ng church. Pero alam mo ba sa panahon ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, napakarami ngayon naghahanap sila ng Word of God. Mismo yung mga tao na hindi naman bumabasa dati ng Bible, binubuklat ng Bible. Kasi ang solusyon hindi mo makikita sa paligid mo. God is the solution. God is the answer. Siya lang naman ang solusyon. Noong time ni Jesus Christ, napakaraming sakit na hindi pa natutuklasan kung anong gamot na po pwede doon. Pero Jesus Christ is our great physician. Siya ang ating magaling na manggagamot. Marami siyang sakit na pinagaling. Yung mga imposibleng sakit, pinagaling niya. So tayong mga Christian, hindi tayo dapat natatakot dyan. Tulad nga na sabi ko Jesus said, when He is on the cross of Calvary, sabi niya, it is finished. No, huwag tayong matakot sa bukas. As long na ikaw isa kang Christian, nagpapangasyon ka according sa God's design sa'yo, God's purpose and Diyos sa'yo. Well, kaya nga, bibigyan mo lang lagi ng dahilan ng Panginoon para gisingin ka pa niya. O, Lord, ingatan mo po ako, meron pa akong plano sa'yo, meron pa akong gagawin, assignment pa. Ganun lang lagi ang declaration natin. No, kasi kung bubuhayin ka pa nga ng Panginoon ngayon, at ang mga gagawin mo lang, yung mga dati mong ginagawa noon na wala yung God's agenda, useless, baliwala. Tama? Ito, pinaparealize sa atin ng Panginoon what if kung alisin ni Lord lahat ng mga pinagkakaabala ng tao? Pagkain, no? Transportation, wala nga, hirap tayo makabiyahe. Ito, babasahin ko sa inyo yung Exodus. How to respond in Christ. Ito yung aking verse na ginamit dito. In Exodus chapter 11, Exodus chapter 11, verse 7. Ayan, babasahin ko dito. Sabi dito, but among the Israelites, yung Israelites, it is the chosen people, like us, tayo, pinili rin tayo ng Panginoon. Sabi niya dito, but among the Israelites, not a dog will bark at any person or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel.
Yung Israel at saka Egypt, ito kasi yung dalawang klase ng individual o dalawang klase ng tao sa mundong ito. Israelites, the chosen people, itong mga Egyptian na ito yung mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Tulad natin ngayon, tayo, mga tao tayo ng Diyos na naniniwala sa Panginoon. Ha? Itong mga tao na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos, dito nila ngayon malalaman na meron talagang Diyos na buhay na pinaglilingkuran tayong mga Christians. No? Sabi dito ni Lord, then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Bakit niya sinabi yon? Ito sa verse, it's sa chapter 12, verse 13. May Bible kayo, pwede nyo basahin. Ng Exodus chapter 12, verse 13, babasahin ko to. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destruction, plague will touch you when I strike Egypt. Dito natin makikita, napakalinaw. Noong time ng Exodus, meron na talagang quarantine. No, ang mga tao noon, nasa kanilang mga bahay-bahay. 10 plagues. 10 mga salot na pinadala ng Panginoon dun sa lugar ng Egypt para kunin ng attention itong mga Egyptian na ito, katulad ng mga Israelites na meron talagang Diyos. Dito sa last na salot na pinadala ng Panginoon, yung tinatawag na Passover. Tulad niya nung binasa ko kanina, na napaka-effective nitong ginagawa ngayon ng ating presidente, na lahat tayo dapat nasa loob lang ng bahay. Ito kasi yung pinaka-safe na gagawin natin. Tinig na ng Panginoon yan, na tayo, pumasok tayo sa loob ng ating mga bahay-bahay. Huwag nating intindihin yung mga kabuhayan natin. Kesa naman ang buhay mo ang mawala. No, yung iba, yung mga company natin, pinipilit papasukin yung iba kasi nga yung negosyo nila Bawal kasi ihinto Tama? Ang mga tao noon, hindi sila pwedeng minto sa pagtatrabaho. Kasi pag uminto sila, paano na ang ekonomiya ng Egypt? Babagsak. Walang mga magtatrabaho. So, itong time na to, parang katulad din noon. Ang mga tao pinipilit na pasukin. No? Ito namang mga tao, takot naman silang hindi magtrabaho kasi nga matatanggal sa trabaho, hindi makakain. So, anong gusto mo? Yung mataka sa mundo o yung mabuhay ka pa? Safe ka, nasa bahay ka lang. Lalagpas lang itong na to. Problema natin na to, itong crisis. No, ito yung number 1 natin na dapat malaman. Ito, how to respond in crisis. Number 1, point ko dito. Fear not, for I am with you, says the Lord. Sabi ni Lord sa Jeremiah chapter 1, verse 8, do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Dito mo makikita na tayo, kahit na magkanda gutom-gutom tayo, mawalan tayo ng source of income. Siguro naman yung iba, hindi pa naman ganun. Pero yung iba na wala na talagang kakayanang makabili. Lalo na ngayon ang local government, wala pa naman silang ibibigay ng mga suporta na pagkain man lang sa mga tao. So dito nagpapanik ang mga tao, nagkakaroon sila ng fear. Paano ang mga anak? Paano na yung bawat isa, wala nang makain. Yung iba nga, may naka-message ako kahit daw sa mga tindahan, hindi sila pinapautang. Kasi wala nang pambili, ang asawa hindi na makapagtrabaho. So, gutom sila ng buong pamilya. So, ang crisis na ito, sometimes kapag tayo nakakaranas ng crisis, ang response natin doon, tatakot tayo. Sabi niya, Lord, fear not, for I am with you, says the Lord. So, si Lord, iingatan ka ng Panginoon. Si Lord, meron siyang paraan.
Huwag tayong masyadong magpanik o mataranta. Gutom lang yan. No, kapag nakakaranas ka ng gutom, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, gutom lang to. Mas mahalaga ka pa kaysa sa gutom ko. Dapat ganun yung ating mga mindset. Amen. Kapag nagutom ka, para bang katapusan na ng mundo mo. Remember, Jesus Christ, nag-fasting siya ng 40 days, hindi siya kumain. Sabi ko, Lord, may kinakain pa naman kami. May tubig pa naman. Si Jesus Christ, walang kahit tubig. Pero sumurvive siya ng 40 days. Imagine mo yun. Kaya sabi ko nga, may isa kaming pagkain dito kahit pa paano. Pag naubos ito, hindi pa naman ito ang katapusan ng buhay namin. Kasi bilang pa ng mga 4 na pong araw, so survive din ako katulad ni Lord. Amen. So survive din tayo. No? Ano kung maging butok balat na tayo, at least buhay. Diba promise yun eh. Yes. Yung iba eh, takot na takot sila. 3 araw pa lang hindi makakain para mga katapusan na ng mundo. So, Jeremiah chapter 1 verse 8, do not be afraid of them. Ang mga problema. Afraid of them. Ano ba yung mga kinakaproblemahan natin? Pera, gamot, etc. kung ano-ano. Yung mga kapitbahay ko dito, high blood na sa gobyerno. No? Kahit sa Pasig, takot na sila. Hindi nga makalabas eh. Wala nang mabila ng... Paano ka bibili? Kasi wala kang pera, wala kang trabaho, kaya wala kang pera. Wala kang pambili ng pagkain at saka gamot. So, mainit na ang ulo. So, magulo to kapag nangyari yung gano'n. Kaya nga tayo, hindi tayo katulad ng mga taong walang Panginoon. Para bang ito kasi dapat makita mo dito na si Lord merong itinuturo sa atin. Hindi lang sa mga hindi lang doon sa mga unbeliever o doon sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Especially ang Panginoon may tinuturo doon sa mga anak niya, tayo, mga Kristiyano. Bakit yung sinabi yun? Tignan mo yung mandate ng virus. Buti pa sila, hindi ng kanilang Great Commission. Spread the virus around the world. Isang carrier lang ng virus. Pag pumunta sa isang lugar, hawa na lahat. Buti pa yun. Ang dinadala niya virus, pampatay ng tao. Tayo, ang daladala nating virus, pambuhay ng tao. Pero wala tayong ginagawa. Isa lang yun parang yung nangyari sa Book of Acts yung sa Wuhan Wuhan, China. Sa Book of Acts, doon nagsimula ang gospel. Lumaganap. Pero dito sa Wuhan, China, doon nagsimula ang virus. Lumaganap sa buong mundo. Imagine yung nangyari, napakabilis niya. Kasi bakit? Itong virus, seryoso siya. Ang kanyang job description, ang kanyang purpose is to destroy the human being o yung mga tao. Pero tayong mga Christian, dapat meron din tayong malinaw na assignment sa buhay natin. To spread the gospel. To share the gospel of salvation. Kaya nga, itong yung binasa kong Exodus, sabi ko, Lord, ito na yung panahon na kami magpapass over na kami. Nandito kami sa aming mga loob ng bahay. I-apply na namin yung blood. Hindi literal na dugo. Yung blood ni Jesus Christ, which is the Lamb of God. Sabi ni John the Baptist sa kay Jesus Christ na nakita niya, look, the Lamb of God who will take away the sin of the world. Sabi niya, si Jesus Christ ang ating ang ating Savior. Yung blood niya na nakapahid sa buong katawan natin dahil nireveal niya tayo. Itong plagues na to, itong disease na to, o yung tatawag na COVID-19, hindi tayo tatamaan nito, lalagpasan tayo nito. Tama? Bakit? Meron tayong para lang yun yung Passover lamb, yung Passover nung panahon ng Egypt. Sabi ni Lord dun sa Exodus, sabi nun, then you will know that the Lord will make a distinction between Egypt and Israel.
hindi na natin malalaman na ang Lord gagawa ng distinction between His chosen people, sa mga anak na mga Christians, at sa mga taong hindi mo dinala sa Panginoon. Ito natin makikita ngayon. Kaya tayong mga Christian, ating dapat natakot. Kasi sabi ng Bible, yung takot o yung worry, kahit isang segundo, isang minuto, hindi ka hindugtungan ng buhay mo niyan. Bakit mo i-entertain sa buhay mo ang takot? No? Nakakatakot ka lang. Pero ako nga, takot din ako dito sa COVID kasi normal eh. Isang tao, mararamdaman mo kung bakit. Imagine mo, tamaan ka yan. Kaya, may mga gusto ka pang gawin sa buhay mo. May family ka, no? Meron ka pang mga pangarap na gusto mong maabot. Pero, kung i-entertain mo ang takot, pag naghari sa puso mo yan, wala. Papalungkutin ka niyan. Baka bago ka tamaan ng virus, patay ka na. Sobrang lungkot mo. So, hindi dapat ganun ang ating imbis na magkaroon tayo ng fear dito sa virus, magkaroon tayo ng fear of the Lord. No? Na ang Diyos, iingatan tayo ng Panginoon, poprotektahan tayo ni Lord. Ito yung pangalawa kong point. Sabi dito, number two, release your faith. Ito yung number 2 na respond natin is release your faith. Bakit ko sinabi po yan? Because we live by faith, not by sight. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Kailangan kapag may mga ganitong crisis, hindi yung fear ang ina-activate mo sa buhay mo. Which is dapat yung faith ang nag-ahari sa'yo. No? Kasi, for we walk by faith and not by sight, sabi ng verse na ito. Hindi ka nakatingin dun sa nakikita mo. Kasi yung nakikita mo is temporary, but the promise of God is permanent. Temporary lang naman yan eh. Kasi bakit? Nag-search ako sa sa history ng mga disease na tumama sa kasaysayan ng tao. Nakita ko doon na mas marami pang malalang disease o virus na nauna bago din sa COVID. Pero lahat naman sila nakasurvive. So, lahat naman yun is dumaan lang. Release your faith. Yun naman ang sabi ng Panginoon eh. Sabi ni Lord kay Pedro nung time na dumalakad siya sa tubig eh. Tumingin siya sa mga nakikita niya. So doon siya nagsimulang lumubog. So, kasi nakikita niya yung reality eh. Ito naman talaga ang totoo eh. Na we are all mga sa infected ang mga tao. Affected din tayong mga taga dito sa Metro Manila o kahit sa iba't ibang lugar. Naapektuhan tayo nitong COVID na to. Totoo naman eh, kapag nanood ka ng television, social media, makikita mo. Ito ang nangyayari talaga, ang realidad. Pero huwag ka tumingin doon. Tignan mo yung positive side doon. Na itong mga viruses na to, dadaan lang yan. Lagi kong itinatatak sa sa isip ko na wala pang bagyong nanatili sa isang lugar. Walang crisis na nag-stay. Lahat ng crisis, lahat ng darkness ng buhay ng tao lumilipas. Yun ang isang sigurado. Lahat dumadaan lang. Kaya itong pagdaan na to, dapat meron tayong ma-realize dito. Meron tayo dapat makita dito. Tayo, kapag tinitest tayo ng Panginoon, ng mga ganitong klaseng problema, ang makita natin, yung ating pananampalataya sa Diyos. Nagre-release tayo ng faith sa Panginoon. No? Ito yung number 3. Yung number 3 na point ko is believe in God that He is on His way to rescue us. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin,
Kapag nararanasan mo ba ngayon ito, itong nakikita mo ngayon ng mga ano mga mga nakakatakot na mga balita, no? Itong nararanasan mo na crisis sa buhay ng tao. Especially dito sa ating sa ating bansa na lang. Kasi sa ibang bansa malala na talaga sila. So kapag nararanasan mo ba ito, paano ka ano yung ginagawa mo? No? Paano ka mag-response dun sa crisis? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may plano sa'yo? Naniniwala ka ba that God is on His way to rescue you o to rescue us? Dapat kapag may nakikita tayong mga ganitong crisis, ang nakikita natin yung kamay ng Panginoon. Ginigising ang ating spiritual na buhay ng Panginoon because we are masyado tayong nakafocus sa mundo na to na para bang ito na talaga ang tunay nating tirahan. No? Dito makakita mo na si Lord andun yung kamay ng Panginoon. Parang yung kwento ni Pedro tsaka ng 11 disciples sa boat, sa bangka sila. Namamangka sila, kadiliman na, madilim na, gabi na. Namamangka sila. Si Jesus Christ, wala. Imagine mo, yung ganung klaseng sitwasyon sa buhay mo na minsan darating sa point ng buhay mo na parang hindi mo maramdaman ng presensya ng Panginoon. Lalo na pag mayroong ganitong crisis. Na para bang, Lord, concerned ka ba sa amin? Bakit may nahaya ang magkaganito? Isang ganun eh. Alam mo yung tipo na nandoon ka sa darkness ng buhay mo. Nag-journey ka, no? Madilim, wala kang makita. So, nakaka-depress. Sabi ko nga, itong ilang araw na ito na nararanasan natin na quarantine, nalulungkot nga ako dito eh. Bakit ko sinabing malungkot? Kasi every time na lalabas ako, sabi ko dito ang normal na pamumuhay ng tao. Ang tao hindi makapag-usap ng maayos. Merong social distancing. Hindi ka makapunta sa mga gusto mong puntahan. No? Hindi kayo makapamasyal ng family. Walang cell group na actual talaga o yung Sunday service. Nakakalungkot yung ganito. Hindi tayo sanay sa ganitong klaseng buhay. No? Pero, ano yung nakikita mo? Darkness ba o si Lord? Kasi nung time na naglalakbay yung 12 disciples, dumating si Lord, naglalakad sa tubig. Nakita niyo yun, naglalakad siya sa tubig. Ngayon, nandun sa darkness itong 12 disciples. Merong Jesus Christ. He is on His way papunta dun sa boat. Pero anong reaction ng 12 disciples? Ano sabi nila? Sigawan sila, tatakot. Sabi nila, multo. Imagine mo yun, tataob yung bangka para dahil lang sa kanilang perception o kanilang pagkakakilala din sa Panginoon. Imagine mo, merong crisis, may darkness, si Lord kumikilos, God is at work, gumagalaw ang Panginoon, hindi mo makita. Pero ang na-recognize mo, yung multo. Minsan, ang nare-recognize natin sa Panginoon, yung takot eh. Minsan, mas lalong nakikita natin ng Lord, ang lupit mo, kaysa nakikita natin ng Lord, mahal mo kami. Ganun ba ang Panginoon? No? Minsan, ang tingin natin sa Panginoon, hindi siya yung Diyos na mabuti. No, kapag may mga ganitong crisis. Mali kasi tayo ng mga pananaw sa buhay eh. Yung ating mga nakikita. No? Nasa bangka sila. Pero sa 12 na tao, majority ang decision nila, ang kanilang nakatanaw is negative. Mali ang kanilang application sa nangyayari sa buhay nila na yun.
merong isa na naka-recognize kay Jesus. Walang iba kundi si Pedro. Nakita niya si Lord lumalakad sa tubig. No? Meron pang isang account sa Bible na si Jesus Christ at saka yung 12 disciple, nasa boat sila. Ang ganda nitong kwento na to laging nasa bangka ang pagtatagpo nila. Ay, ba't sa buhay natin na tayo, meron tayong iisang lugar na pinalalagyan? Paano tayo mag-respond sa ating makikita sa ating paligid? Si Jesus Christ at ang 12 disciples na mamangkas nila, merong dumating na napakalakas na bagyo. Nag-shake yung kanilang bangka, pati yung kanilang mga pananampalataya, nag-shake. Ewan ko kung alam niyo itong verse na sa Bible, yung chapter na to, na si Jesus Christ na tutulog, nakaunan pa. Pagka may time kayo, tignan niyo sa Bible yun. Si Jesus Christ na tutulog, nakaunan. No, sa takot ng 12 disciples, ginising nila si Jesus Christ. Sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam sa atin? Lulubog na tayo. Sabi ng gano'n ng 12 disciples. Paggising ni Jesus Christ, anong ginawa niya? Pinahinto niya yung bagyo. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, ang liit naman ng pananampalataya niyo. Bagyo lang, natakot na kayo. Samantalang kasama mo ang Diyos. Ganun ba tayo mag-respond sa crisis? Virus lang, natakot ka, samantalang kasama mo ang Diyos. Amen ba? Virus lang yun. Tinatakutan mo na. Sabi ni Lord, kapag lumubog ang bangka, kasama akong lulubog. Si Lord, ito yung ano sa atin ng Panginoon. Yung covenant sa atin ng Panginoon. Kapag napahamak ka, damay ang pangalan ng Panginoon. Kasi why? Christian ka pa naman. Tapos napahamak ka. Na lang yung Diyos mo, hindi ka tinulungan. Diba ganun ang reaction ng mga tao? So, tayong mga Christian, dapat ang pananampalataya natin doon nakadikit doon sa Panginoon. So, si Lord, binigyan tayo ng garantiya. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya hayang mapahamak tayo. Ako po, kailangan alcohol na dito eh. Wala ng alcohol, hindi na nagugas ng kamay. Lord, mas lalo akong mamamatay dito sa alcohol. Kasi bakit? Pag naubos yung alcohol, natatakot ako. Wala akong ma-spray sa kamay ko. Mamatay ako sa takot. Ang kakamatay ko, atake sa puso. So, ano to? Walang alcohol, walang mabilat. So, stop na ba ang buhay mo? Huwag gagano'n. Wala na. Pero gugas naman ako ng kamay pa rin kahit pa paano, di ba? So, what I mean is, believe in God that He is on His way to rescue us. Kapag mayroong ganitong crisis, doon parating ang Panginoon. Amen, amen. Tama. Paparating si Lord eh. So, ang dami nang nakakapalig na si Lord. Sabi nga nila, Lord, paparating ka na ba doon? Ang dami nang nagre-repent, ang dami nagsisisi. Palagay ko, after nitong coronavirus na to, ang daming tao. Kasi bakit yung mga tao, yung Christian, nag-share na ng gospel doon sa kanilang mga bahay-bahay. Paano yung tatay nila hindi makagala? Mga kapatid hindi makagala. Nandun sa loob ng bahay. Wala silang may ibang magagawa kundi makinig ng gospel. Mga pamilya. Ang daming tumanggi sa Panginoon. Bible to. So, ito dapat yung ating makita, no? In the middle of crisis, God wants to see a true worshiper. Si Lord nag-aabang dun sa mga totoong worshiper. Sabi ni Lord dun sa Egypt, let my people go so that they may worship me. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. Tignan nyo nangyari sa atin dito. So,
Hindi tayo makapunta ng church. Buti na lang sa ganitong crisis, kahit nasa loob ka ng bahay, nakakapag-worship ka sa Panginoon. Kasi ang true worshiper, wala yan sa place na kanya kinalalagyan. Nasa church man siya, nasa bahay man, naglalakad o kung ano-ano man, nasan man siyang lugar. Pagka isa kang true worshiper, kahit sa gitna ng crisis, nag-worship ka sa Panginoon. That's yan ang that's a mark of a true worshiper. Sa kabila ng crisis, like Job, sa kabila ng crisis, nag-worship sa Panginoon. Napakaraming tao sa Bible na sa kabila ng matinding crisis na nararanasan, ina-acknowledge nila ang Diyos, nag-worship sila. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon eh. God wants to see a true worshiper in the middle or in the midst of crisis. Yan ang gusto makita ng Panginoon. Ito yung isa pang gusto makita ng Panginoon. God wants to see a humble heart, not a prideful heart. Alam nyo, kapag may ganitong crisis, dapat hindi na matitigas ang puso natin. Nag-acknowledge na tayo sa Diyos dapat. No? Dapat kinikilala na natin na meron talagang above sa atin, na meron talagang creator, merong Diyos na may hawak ng buhay natin. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa kamay ng Panginoon. Kontrolado niya yun. Kahit sa isang iglap lang, kaya niyang baguhin ang sitwasyon. No? God wants to see a humble heart, not a prideful heart. Yung Pharaoh ng Egypt, nung nagpadala sila ng mga plagues, mga sumpa, imbis na mag-repent itong Egyptian na ito, imbis mag-repent itong Pharaoh na to, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng prideful heart. Hindi niya in-acknowledge ang Diyos. Ang gusto lang nila mag-humble tayo kapag nakakaranas tayo ng mga crisis. Alam niyo ba ganito ang ugali ng magulang? Kasi ako isa akong magulang. Ang heart ng isang magulang sa kanya, kapag ang anak na nagkamali, kasada, iba minsan binibigyan niya ng punishment. Tama? May punishment. No? Na mamalo. So, pumapalo para may ma-realize yung anak natin na mali ang kanyang ginagawa. No? Pero kapag nakikita mo na yung anak mo, yung bang nakikita mo na nag-humble siya, ina-admit niya sa sarili niya na nagkamali siya, di ba naawa ka? Yung punishment, ayaw mo nang ituloy. Pero kapag nakikita mo, imbis na mag-humble, nagiging nagiging matigas ang ulo. Diba parang ayaw mong, mas lalong gusto mong parusahan. Tama? So, ang palo ng Panginoon sa ating ganito. Ang palo ng Diyos, laging palong papunta sa Kanya, hindi palayo. Ganun ang Panginoon. Parang ganito. Naalala ko yung bata pa kami. Nagapasig kasi ako, sabi ilo nira. Naglalaro kami dati. Ito naalala ko tong kalaro ko na to. No? Naglalaro kami ng mga bangkang styrofoam. Yung bangka, kapaanod namin sa ilog. Naglalaro kami. Yung bangka niya, lumalayo. Inaalong kasi lumalayo na. Alam niyo ang ginawa ko? Yung sa bangka niya na yun na lumalayo. Kumuha ako ng mga bato at pinagbabato ko yung bangka niya. Habang binabato ko yung bangka nitong bata na ito na kalaro ko, nagalit sa akin. Kasi bakit ko daw binabato yung bangka niya? Hindi niya ma-realize na yung bato ko ay ang direksyon dun sa unahan ng bangka niya. Para pagbagsak ng bato ko doon sa unahan ng bangka niya, umaatras yung bangka niya pabalik dun sa pangpang. No? Si Lord, ganito, kapag ang Lord nagbibigay sa atin ng punishment, laging papalapit tayo sa Kanya, hindi papalayo. Hindi niya tayo tinataboy. Gusto niyang may ma-realize tayo. Ganun yung ginawa ko dun sa bangka nung bata eh. So, binabato ko, nagalit siya sa akin. Akala naman niya, pinapatamaan ko yung bangka niya, hindi niya alam. Binabato ko yung unahan para umatras siya pabalik. Kasi minsan sa buhay natin, dire-diretso na tayo sa ating mga lifestyle.
no? Na yun ang nag-lead sa atin para lalo mapalayo sa Panginoon. Kasi Lord, gagawa ng paraan, makabalik tayo sa Kanya. Kahit minsan is yung Kanyang mga paraan, hindi natin maunawaan. Pero laging maganda ang plano ng Diyos. At yung last, God wants to see a submissive spirit, an arrogant spirit. In the middle of crisis, ito yung mga gustong makita ng Panginoon sa atin. Na mag-submit tayo sa Diyos. No? Hindi tayo maging arrogant. Kaya dito appreciate ko yung mga kapatid natin, especially si Lee. Appreciate ko si Lee. Appreciate ko talaga yung kanyang ginawa itong group chat natin. Tsaka yung mga iba na mga nakasubaybay ngayon. Na nabibless ako sa kanila kasi bilang isang Kristiyano, isang tao. Bilang isang tao rin, karamdam din tayo siyempre ng kalungkutan. Tama. Walang taong sobrang lakas na niya. Kailangan natin maunawaan. Kailangan natin ng bawat isa para manatili tayong nakatayo. Tama. Dito sa ating ginawa na to, nagkakaroon empowerment sa bawat isa. Katulad nito, nagsishare ako sa inyo ng Word of God, nakikinig kayo. Pero ang totoo, nai-empower ako dito kasi bakit? Pinag-uusapan kasi natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa kabila ng crisis, nakikita ni Lord na sasagot tayo sa hindi tayo naging arrogant, hindi tayo sa kabila ng problem na to, nakikita ni Lord nag-humble tayo, nag-a-adjust tayo. No, kahit magkakalayo tayo, nagagawa natin itong mga ganitong paraan para makapag-study tayo ng Word. At ang tawag dito is true worshiper. No? Ito pa lang the moment na tayo mga Kristiyano, nag-act tayo ng mga ganitong klaseng kabaliwan sa Panginoon. Ang tawag sa iyo, isa kang true worshiper.